Yun na lang, at hindi siya nawala ng pag-asa dahil kung nagkataon, hindi natin siya kasama ngayon. Inspirasyon ko po syempre yung family ko. Si Sarah Asher Tuazon Geronimo o mas kilala bilang Sarah Geronimo ay isang kilalang multi-awarded na mga awit, aktres at personalidad sa telebisyon na tinaguriang Asia's Popstar Royalty. Ipinanganak noong Hulyo 25, 1988 sa Santa Cruz, Maynila bilang pangatlong anak ni Delphine Geronimo, isang retired na PLDT employee at Divina Tua Geronimo na may-ari ng isang beauty salon sa kanilang bahay. Bata pa lamang, ipinakita na ni Sarah ang kanyang talento sa pagkanta at pagsayaw. Sa edad na 2 taon, nagsimula siyang kumanta sa harap ng madla at sa edad na 4, naging bahagi siya ng mga kilalang kiddie shows tulad ng Pen Pen de Sarah Pen, Ang TV at Next. Noong 2003, sa edad na 14, nanalo si Sarah sa singing competition Star for a Night na naging daan para makapagkontrata sa Viva Records at mailabas ang kanyang debut album na Popstar, A Dream Come True. Ang album na ito ay naging platinum at nagbigay din sa kanya ng unang solo concert sa Music Museum noong parehong taon. Bilang aktres, gumanap siya sa mga pelikulang Pilipinas at Captain Barbell noong 2003. Gumanap din si Sarah sa pelikulang A Very Special Love noong 2008, You Changed My Life noong 2009, It Takes a Man and a Woman noong 2013 na lahat ay pumatok sa takilya. Ang kanyang pagganap sa It Takes a Man and a Woman ay nagbigay sa kanya ng Golden Screen Award para sa Best Actress. Nirespeto ko ang relasyon ninyo ni Tonyo. Kaya wala kang karapatan na tawagin akong malandi. You're fired! No! I quit! Bilang coach sa The Voice of the Philippines at The Voice Kids Philippines, nakatulong siya sa paghubog ng mga bagong talento sa industriya. Si Sarah ay nakatanggap ng iba't ibang parangal kabilang ang Billboard Women in Music Award at MTV Europe Music Award. Noong 2016, inilabas niya ang kantang Tala mula sa album na The Great Unknown na naging isang viral hit 3 taon matapos itong mailabas. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit Ang Tala ay nanalo ng Song of the Year sa 2017 Mixed Music Awards at naging paborito sa mga OPM fans. Noong 2024, siyang naging kauna-unahang Pilipina na tumanggap ng Billboard's Global Force Award, isang prestihiyosong pagkilala sa kanyang kontribusyon sa musika at kultura. Noong Pebrero 20, 2020, ikinasal si Sarah kay Mateo Guidicelli sa isang pribadong seremonya sa Taguig City. Sa kanilang pagsasama, nagsimula siyang magtuon ng pansin sa pamamahala ng kanilang pinansyal na buhay at pagpapalago ng kanilang pamilya. Siya rin ay naging ambassador ng Personal Collection, isang direct selling company sa Pilipinas na may layuning magbigay ng great life sa mga Pilipino. Sa kanyang 20 taong karera, ipinagdiwang ni Sarah ang kanyang anibersaryo sa pamamagitan ng isang konsyertong nagpakita ng kanyang mga orihinal na awitin. Patuloy niyang isinusulong ang OPM at ang Filipino music sa buong mundo na may layuning itaguyod ang kultura at talento ng mga Pilipino sa internasyonal na entablado. Siya rin ay co-founder ng G Productions at may-ari ng G Studios, isang mixed-use building na naglalayong suportahan ang industriya ng media at events sa bansa. Isa sa pinakakontrobersyal na pangyayari sa kanyang buhay ay ang lihim na kasal nila ni Mateo Guidicelli noong Pebrero 20, 2020. Hindi agad alam ng kanyang mga magulang lalo na ng kanyang ina na si Mami Divine. Ayon sa mga ulat, nagkaroon pa ng tensyon at komprontasyon sa mismong araw ng kasal kung saan may balitang sinuntok umano ni Mateo ang kanilang bodyguard matapos nitong ipaalam kay Mami Divine ang seremonya. Ang pangyayaring ito ay naging usap-usapan sa social media at media lalo't kilala si Sarah bilang isang masunuring anak. Maraming taon na ring pinag-uusapan ng mahigpit na kontrol ng kanyang ina, si Mami Divine, sa kanyang personal na buhay. Sinasabing hindi siya pinapayagang lumabas o makipagrelasyon ng walang basbas ng kanyang ina. May mga pagkakataon na hindi siya pinapayagan sa mga tapings o concerts kung hindi sang-ayon ng pamilya. Ito rin ang sinasabing dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa relasyon niya noon sa ilang manliligaw, gaya ni na River Cruz at Gerald Anderson.
Matapos ang kasal at ang mga emosyonal na kaganapan, nagpahinga si Sarah mula sa showbiz. Hindi siya agad nagpakita sa mga proyekto at ilang beses kinansila ang mga public appearances. Naging sentro siya ng usap-usapan tungkol sa mental health, burnout at ang pressure ng showbiz life. Kalaunan na inamin niya sa isang panayam na kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili, relasyon at bagong buhay. Hindi may iwasan na pag-usapan ang relasyon ni Sarah sa kanyang ina. Sa ilang panayam at concert speeches, naging emosyonal si Sarah at tila nagpapahiwatig ng sakit sa loob dahil sa mga hadlang sa kanyang personal na buhay. Sa kanyang 2022 comeback concert, nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga magulang kung saan humingi siya ng tawad at umaasang mapatawad siya. Noong mga huling taon, lumitaw rin ang balita tungkol sa pag-alis ni Sarah sa Viva, ang kumpanyang humawak sa kanyang career mula sa umpisa. Ito'y sinasabing kaugnay ng kanyang pagbuo ng sariling production company kasama si Mateo, ang G Productions. Bagamat hindi naging full-blown ng issue, ito ay tiningnang hakbang ni Sarah upang kontrolin na niya ang kanyang karera. May ilang obserbasyon mula sa media na tila walang masyadong kaklose si Sarah sa mundo ng showbiz. Ito'y iniugnay din sa paraan ng pagpapalaki sa kanya at sa matinding pag-iingat ng kanyang pamilya sa kanyang social circle. Gayunpaman, sinasabi ni Sarah sa ilang panayam na mas komportable siya sa kanyang maliit na circle ng mga kaibigan at pamilya. Ang talent fee ni Sarah Geronimo ay nag-iiba batay sa uri ng event, tagal ng performance at lokasyon. Narito ang ilang impormasyon na makikita sa mga ulat. Para sa mga corporate events at private events, ayon sa Shuttle Entertainment Group, ang minimum talent fee ni Sarah Geronimo para sa isang private event ay humigit kumulang 850,000 pesos at maaaring umabot ng hanggang 1.3 million pesos. Depende sa detalye ng event. Noong 2012, iniulat na ang kanyang talent fee para sa isang music video para sa mga sundalo ay 10 million pesos, ngunit hindi ito tinanggap ni Sarah. Para naman sa mga regular shows at guestings, ayon sa mga ulat, ang kanyang talent fee sa ASAP Natin To ay umaabot mula 2 million hanggang 3 million pesos bawat linggo. Inuulat na tumanggap si Sarah ng 25 million pesos at isang brand new house and lot bilang bahagi ng kanyang endorsement para sa isang politiko. Noong 2019, iniulat na tinanggihan ni Sarah ang 1.5 million pesos na talent fee para sa isang political campaign appearance upang makapanood ng concert ni Justin Timberlake. Ayon sa mga ulat, ang kanyang talent fee sa mga TV shows ay umaabot mula 2 million pesos hanggang 3 million pesos bawat linggo. Ang mga impormasyong ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng demand at halaga ni Sarah Geronimo sa industriya ng showbiz. Ang kanyang mga talento at kontribusyon sa musika at telebisyon ay patuloy na kinikilala at pinahahalagahan. Si Sarah Geronimo ay patuloy na aktibo sa industriya ng musika at showbiz sa 2025. Noong Enero 2025, nag-perform si Sarah Geronimo sa dalawang malalaking kaganapan. Una yang sa Summer Blast 2025 sa Philippine Arena kung saan ipinamalas niya ang kanyang mga iconic na awitin. Pangalawa yang NYE at the 5th sa Bonifacio Global City o BGC kung saan nakasama niya sina Rico Blanco at ang K-pop group na 8C sa pagsalubong ng bagong taon. Noong Marso 2024, ginawaran si Sarah Geronimo ng Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards sa Los Angeles na nagmarka ng isang makasaysayang tagumpay bilang kauna-unahang Pilipina na tumanggap ng naturang parangal. Noong Mayo 2025, naging bahagi si Sarah Geronimo ng grand launch ng Techno Camon 40 series kung saan nakipag-ugnayan siya sa mga TikTok influencers, sumubok ng mga tampok ng kamera at nakipag-meet and greet sa mga fans. Noong Enero 2025, muling nagtipon sina Sarah Geronimo, Rachel Ango at Eric Santos upang ipagdiwang ang kanilang 22 taong pagkakaibigan. Ang kanilang pagtitipon ay nagsilbing pagkakataon upang magbahagi ng mga kwento at magpalakas ng samahan malayo sa ingay ng showbiz. Noong Desyembre 2024, naglakbay sina Sarah at Mateo Guidicelli sa Japan, partikular sa Tsukiji Market upang tuklasin ang lokal na pagkain. Samantala, noong Agosto 2024, nagbakasyon sila sa Australia kung saan nakipag-ugnayan sila sa mga hayop tulad ng kangaroo at koala at nag-enjoy sa mga tanawin ng Sydney. Sa kabuuan, si Sarah Geronimo ay patuloy na nagpapamalas ng kanyang talento at pagmamahal sa sining habang pinapahalagahan ng kanyang pamilya, pagkakaibigan at personal na buhay. Bagamat maraming pinagdadaanan si Sarah Geronimo, lalo na sa mga usapin ng pamilya at personal na kalayaan, pinili niya magpakatatag at magpatuloy sa kanyang karera. Ang kanyang mga kontrobersiya ay naging bahagi ng kanyang pagiging mas totoo at matatag na babae sa mata ng publiko. Sa ngayon, patuloy siyang hinahangaan
Hindi na lamang sa talento kundi sa tapang niyang humarap sa buhay ng may dignidad at pananampalataya.